Okay, good evening. Ito, suot ko ng Bongbong Marcos na hindi ko kinakailan na ako'y kagrupo ng Marcos. Hindi ko naman ang tawag dito, ikinalungkot ko kung ang mga followers ko ay pro Duterte, wala akong magagawa dahil Marcos ako. Pero ako, Duterte rin ako. Ngayon, tapos ng administrasyon ng Duterte, di siyempre Marcos tayo. Kasi tapos ng administrasyon ng Duterte, na kung gusto niyo ipalit si Pangulong Duterte, nasa inyo yan. Majority decision. So, ang aking panaman dito, pinagkalandakan ng mga issue, yung mga maling gawain. Hindi ko ako yung makamarcos, hindi ko pupunain ang mali. So, nagiging unfair ako sa taong bayan. Ganun kasi hindi ko nakikita ang mali at tama. So, dapat kung anong mali, yun yung gagawin natin. Kasi nasa puso ko yan. Sabi ko nga, nung ako'y nag-retire, nag-isip ako paano ako makatulong sa bayan. Kaya nga nag-isip ako na bumuo ng samahan. Ito na nga yung Vanguard of Democracy, na kung saan ay ako, 2 tao lang ito. The main objective ko sa Vanguard of Democracy, 2 lang. Pero ito ay for people and country. So, yun ang akin. Para sa bansa at para sa taong bayan, ang aking mga layunin sa Vanguard of Democracy. So, malawak ito ang aking objective. Iilan lang ito nakapag-isip. Marami nang general nagtanong sa akin kung sino nag-organize nito. Sabi ko, sir, ako. Nagugulat sila, nagtataka sila. Bakit malalim yung pag-iisip ko? Kasi malalim pag-iisip ko, ang nasa isip ko, paano ako makatulong sa bayan. So, ibig sabihin, pag nakatulong ka sa bayan, isa na yung tingnan mo ang namumuno sa ating gobyerno na punain ang mga mali. Hindi ko mo nakakonekta kay Marcos Jr. ay manahimik tayo mali. Mali. Ang issue ko kasi dito ang issue ko dito para alam ninyo, o yung mga personal na buwabati ko sa aking mga baser. Ang isang issue dito, yung Andres Disaya, si Pangulong Marcos Jr. Andres Disaya siya . Lahat naman siguro, karamihan naman ng lalaki Andres Disaya. Pero sa loob ng bahay. Pero sa trabaho, sa labas ay dapat walang makikialam. Kung hindi kung sino man ang hinalal ng taong bayan. So, kung sa galing, mas magaling si First Lady kaysa kay President Bongbong Marcos. Sa galing kasi, abogado nga . Sabi nga, may controversial nga kay Pangulong Marcos na hindi graduate. Graduate man o hindi, dahil bihasa na siya, may alam na siya. Pero iba rin yung sinasabi may title na abogado. Pero sana, ang hiling ko kay First Lady ay gampanan niya bilang asawa at saka bilang abogado, makatulong sa kanyang asawa. Hindi yung pangunahan niya asawa niya. Mali. Lalong lumiliit ang pagkatao ng iyong asawa, ng ating Pangulo. Pag nakikita na ikaw yung nagmamando, katulad sa AFP, pinapakialaman mo. So meaning, lumiliit ang pagkatao ng ating Pangulo. Kumbaga, wala siyang alam. Dahil ang nagpapatakbo ang Pangulo. So yun ang issue ko. Kasi marami bakit ko binabati ko si Pangulong Marcos, marami na nagawa. O may nagagawa naman. Hindi man yung nagagawa ang aking tinitingnan . Ang tiningnan ko, una, hindi siya mismo ang nagdidesisyon. Kitang-kita naman yan . Pangalawa, yung People's Initiative, utos niya yan . Imposible na hindi niya utos. Nagkagulo na nga, bakit hindi niya pagsabihan si Tambaloslos. So, siyempre, utos niya rin yan. O utos ang kanyang asawa na hindi niya kayang pakialaman. So,
So, yun, pangalawang issue ko. Pangatlong issue ko, hindi niya pinagsabihan ang Congress na sana yung billion of pesos kung saan ginasta. Ang tanong lang ng taong bayan, nasaan na yung pera na yun, ipaliwanag nyo kung saan napunta. Yun lang naman ang hinahanap ng taong bayan. So, yung tatlong issue na yan, yun yung hinahanap ko. Pang-apat na issue, yung talagang transparent na pag-uusap pagpunta niya sa US kung bininta na ba tayo or lalaban ba tayo sa Chinese o ano pa man. So yun na isang pang-apat ko na issue sa ating Pangulong Marcos. Ngayon, kung may mga usapan kasi doon sa nakuha natin na nag-uusap si President Biden at saka yung isang political analyst na nag-interview na sa usapan nila gamit ang Philippine Armed Forces. So, nakalagay pa nga doon deputy si General Browner sa isang commander ng United States Navy, deputy siya. Pero hindi siya pwedeng sa operation. Maaaring siya na lang ay advisor, So hindi pwedeng kumilos ang si General Browner kung hindi magiging advisor lang siya doon sa commander ng US. So yun ang kinalabasan. Kung yun ang naging totoo, medyo binibenta tayo kasi hindi niya sinasabi ang katotohanan. So yun ang issue na sinasabi ko ngayon. Sinasagot ko lang kasi para bang Marcos ako, bakit ko binabati ko si Pangulong Marcos? Malingay yung ginagawa niya eh. At saka ramdam ko o ramdam ng taong bayan, pag sinabing taong bayan, majority na ramdam ng taong bayan na pag nagsalita ang ating Pangulong Marcos Jr. ay wala man lang hindi man lang katakot-takot ang salita niya. Parang hindi ka panipaniwala ang salita niya. Iyan ang isang naobserbahan ng ating ating mamayang Pilipino. So, ganun yun. Yun yung issue. Kaya nga, kung sakaling matuloy yung plano na pangako sa Vanguard of Democracy, kung matuloy man yan, at hindi ako i-recognize ng administrasyong ito, hindi yan kawalan ko. Ipapasa ko doon sa kagustuhan ng aking kagrupo. Pero i-identify ko lang yung magdi-decision sa grupo kasi makikita ko ngayon kung sino talagang active. Sino active sa grupo ko. Alam naman nila yan kung sino active, So, we will not mention a name, pero alam ko na kung sino active na hindi ako pinababayaan bagkus pinapalakas ang loob ko na ituloy lang. Kasi nawawala na ako ng gana, At baka ko makalimutan siguro, yung PGMC na corruption, alleged corruption, kasi hindi pa naman napapatunayan, ay tinuturn over ko na yan kay Fernando Lorilla kasi gusto niya na siya na yung mag-ahawak kasi siya nag-recommend na ipasa na. Wala akong mapasahan, so sa kanya ko ipasa yung responsibility. Kasi siya man kumukontra, wala akong napipili, wala naman nag-volunteer. So dahil siya nag-open ng usapan, sa kanya ko ipapasa. Kaya mga pensioner sa umaasa sa akin, ipinapasa ko na kay Lieutenant Fernando Lorilla, na siya na yung magpapatuloy unless na ipasa niya doon sa kanyang mga kaibigan na abogado. Dahil nga, sabi niya, may pera siya. So, siya yung bahala doon. Yan yung pinangako sa akin, pero wala pa naman hanggang ngayon. At saka sinasabi niya na ipasa ko na. So, ipinapasa ko. Pero yung leadership sa Vanguard of Democracy, hindi ko yan ipapasa kasi pinaghirapan ko, pinag-isipan ko yan. At saka walang nakakaalam ko sa objective ko because that is top secret yung aking objective. Kung
nagtagumpay lang at hindi ako nabigo sa pangako na dapat ibigay ng ating Pangulo, sinisigurado ko nasa 80% na yung aking minimiti para sa bansang Pilipinas. So, nag-failure because of the promises. So, hindi ko na masisi. Kaya ngayon, nagangawa ko para sa aking kagrupo. Hindi para sa akin. Kasi kung hindi nga ako i-recognize ng administrasyon, so be it. Pero ipapasa ko doon sa mga aktibo na nagpaparamdam sa akin na sumusuporta sa akin. Kasi mula nung sinabi ko at saka sinabi ng advisor na medyo mag-antay, umabot tayo ng 2 taon hanggang pag-aantay. So alam ko kung sino yung nakasuporta lagi sa akin. So doon ko ipapasa kung papayagan ng grupo. Ano? So alam naman natin kung sino yung totoong vanguard of democracy. Ano? Kung sino totoong vanguard of democracy. Huwag nating ipilit ang sarili natin na maging member of vanguard of democracy for one purpose. Hindi yan ang purpose ko. Kasi kung yan ang purpose ko, marami na ako naging pera. Kasi pwede kong gamitin itong vanguard democracy para sa koleksyon ng pera. Ako pa nga gumagastos dito eh. Ha? Ako nabgastusan dito. Tapos yung pinahawak ko ng pera, nagamit ang pera. Dalawa na yun, nakagamit. Hanggang ngayon, di pa binabalik. So, ibig sabihin, ako na naman gagastos. Wala na nga akong pera eh. Pero kahit pa paano, isusurvive ko. Ano? So, yun lang. Kaya ko, ang issue ko laban sa ating Pangulo, ulitin ko, yung pagka undersaya niya. Pangalawa, yung People's Initiative, wala siyang pake. Pangatlo, ano ba yung pangatlo ko na issue sa kanya? Kalimutan ko na. Pang-apat, yung sa West Philippine Sea, yung transparent kung ano napag-usapan. So, ganun. At saka, para bang ang tingin niya na lang sa mga Pilipino, maliit na. Tingnan mo, sa AFP, sa PNP, silent lang sila. Silent lang sila kung anong nangyayari sa ating bansa. So, we have a professional organization na kikiling sila ayon sa katotohanan at ikabubuti ng ating bayan. So, yan yung ating organization. Sabi nga, nung nabasa ko, the most disciplined organization in the world which is the Armed Forces. Ano? So, ganoon rin tayo, ang Armed Forces of the Philippines natin. So much for that. Diniscuss ko lang yan para masagot ko lang yung ibang mga baser ko na walang ginawa kundi pakialaman yung aking vlog. Personal pang umatake. Dapat hindi tayo personal para hindi ka rin sasagutin ng personal. Nanahimik ako dito sa vlog ko personal mo akong birahin. Di personal rin ang sagot ko sa iyo. Kaya pasensyahan tayo. Ang lahat ng nilalabas ko sa bibig ko ay katotohanan. Pero yung baser ko, ginagawan kwento. Pag hindi niya nasagot yung isang issue, panibagong issue na naman siya. Pag na-corner siya, panibagong issue. Wala kami natapos na issue. Palipat-lipat. Palipat-lipat. Walang natapos. Walang nasagot kasi babaguhin niya na naman pag wala siya may sagot. So, salamat sa mga followers ko and viewers. Sa mga tumatangkilik sa akin, salamat dyan. Yung maasa sa akin, salamat doon sa 2 abogado na nagsusubaybay sa akin. Salamat, sir, at saka ma'am, na nagsusubaybay sa akin. 2 abogado, simple lang sila na taga-subaybay ko. So, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.